Kainit ba sa world? Nya, asa man ta paingon ani? Mura og wala man tay destinasyon. Imagine sa ilang days ko nga na nasa bahay lang. Ayun pa ako lumalabas. Dapat sana kaninang umaga mga alas 6. Dapat lumabas na ako para hindi ano bang tawag nito? Hindi masyadong mainit. Ngayon, maglakad lang tayo ng 30 minutes nito. Mainit na. Alam niyo, pag makarinig ang Koreans na sinasabi na especially tayong mga Filipino na ang init-init. Alam mo ba anong sagot nila? Di ba mas mainit sa Pilipinas? Well. Totoo naman. Kung siguro sa Manila, pag hindi sa probinsya, sobrang init talaga sa atin. Pero dito, iba din yung init nila eh. Sa atin kasi yung init, parang mahangin-hangin pa. Dito sometimes parang nakaka-suffocate yung init. Pero today, mahangin. So, plano kong uupo mamaya dito. Pero yung mahihiling mag-sunbathing, pwede dyan. Saan ba ako pupunta? I really don't know where I am going to go. Kagabi may nabasa akong may nakitang body parts sa may ano bang tawag nito? Garbage. Utility. Dito sa Incheon. So, hindi ko alam kung saan banda ng Incheon. Pero sabi ng anak ko, malapit daw dito sa Sundo. 1.4 kilometer dito sa neighborhood namin. Kasi parang malapit ata sa may international port yung garbage facility. And then parang bata eh. Body parts pa yung nakita. Alam nyo, ano naman ang Korea? Kung ikumpara mo naman talaga sa ibang bansa or ikumpara sa Pilipinas, mas safe talaga dito. Pero hindi maiwasan na may mga krimen din talaga. Lahat naman ng bansa. Meron talagang mga psychopath. Kaya nakakatakot. Nag-usap kami ng anak ko kagabi. Sabi ko, pag bata, hindi kaya pinatay ng parents. Bakit kamo? Dapat may paskil na naay, nawawalang bata. Di ba may naghahanap? Wala naman eh. So, sabi ko hindi kaya pinatay. Or, sabi naman ng anak ko, hindi kaya kasi uso yung harvest ng organs dito sa Korea. Hindi lang talaga Bulgara na binabalita. Yung mga organs na yan, hindi lang sa mga third world country nangyayari. Pero dito, meron din ata, hindi lang siya ganun ka, talaga. Anong tawag nito? Binabalita. Sabi ko nga sa anak ko, paano nangyari yun? Ang dami-dami namang CCTV, hindi ba ma-trace up? Kaya siguro, kasi sabi ng anak ko, bakit hindi na daw kung
Parang yung killer, sabi niya, yung killer parang, ano, bugo, sabi niya na gano'n. Sa lahat pa talaga, dyan sa, ano daw, sa Srigi pa daw nilagay. Sabi ko, syempre kung itapon niya saan, ang daming CCTV. At least, kung ilagay niya sa, ano, tawag nito, sa garbage na plastic, sa laki ng inchon. Dahil nga, ang nakamarka nga sa mga plastic, ano yan kung anong lugar nakatira. O sa laki ng inchon, medyo mahihirapan pa yung mga authorities tawag nito, i-trace up kung saan galing. Kaya lang, kung ipa-DNA yan, well, we don't know. Kasi magkandak ang mga pulis daw na lahat ng schools dito sa Incheon, iimbestigahan kung may bata bang hindi pumasok. So, pag ang mga may bata na mga hindi pumasok, pupuntahan niya ng mga pulis. Ganito dito Kasi nangyari kasi yan noong unang panahon. Kaya, naging alert na rin yung mga teachers, pati mga pulis. Kasi may bata dati, I think 10 years old or 9 years old ba yun? 1 year na hindi pumasok ng school. So, nagtaka yung teacher, bakit hindi ka pumasok. So, ngayon, nagpa-imbestiga. Tinawagan natin yung pulis or inanuhan yung parents, nasaan ba yung bata, bakit hindi nyo pinapasok. Yun pala, chinap-chap pala ng parents yung bata. And then, nilagay sa refrigerator for 1 year. And then, yung mama at papa niya, parang normal lang na umuuwi sa bahay. Na parang walang nangyari. Para bang daily life na uwi ng bahay, labas, mag-work, yung ganyan. Pero yung anak pala nila, hayun, na chop-chop na andun sa, ilagay sa refrigerator. Alam niyo, marami pang mga kababalaghan na nangyayari. Pero as I said, kung ikumpara mo naman ang Korea sa ibang bansa, mas safe. Pero may krimen din. Walang bansa na walang krimen. Kahit nga yung mga first world country, yun pa yung number 1 din na may kahindik-hindik na mga nangyayari, diba? Kaya na-remember ko tuloy, napag-usapan tuloy namin ang anak ko. The world right now, yung mga tao, they are so evil sa totoo. Anyway, saan na ba ako? Saan na ba ako naglalakad? Last time, may nag-ano dito, anong tawag nito? May nag-shooting. Hindi ko naman alam na nag-shooting pala sila. So, lakad lang ako. Akala ko maraming tao. Wala lang. Hindi ko naman iniisip. Just biglang habol ng director sa akin. Huwag daw akong dumaan dito kasi daw may shooting. Sabi ko, hindi ko naman alam na nag-shooting kayo. Dahil taga dito lang din naman ako yung naglalakad, nag-exercise. Ano daw, sa iba daw akong way dadaan. Kaya yun, sa ibang way lang na lang din. Ewan po kung sino yung mga nag-shooting. Pero, maraming mga artista dito nag-shooting ng drama. And last week, hindi ko man lang nalaman, yung anak ko nang nagsabi na si John Gion pala, pumunta dyan sa may Megabox. Nag-promote ng movie. Sayang na sayang ako. Kasi isa siya sa mga artista na gusto kong makita. Nakita ko na yan si Song Joong Ki. Payat. Kapote. Okay lang. Yung mukha niya medyo feminine. Yeah. Pero mabait naman yung mukha. Sayang lang si Junji. Malapit lang naman kami sana. Bakit lahit ko nang nalaman? Kung alam ko lang. Char. Hindi pumunta na ako doon sa Megabox.
Anyway, malay natin. Maybe next time. Maybe. Ang haba-haba naman tong ano. Huh? 10 minutes? Uy, mag-stop na tayo. Dabu.